Kasi nakapagtataka yun, iho eh. Itra-transfer ka sa isang lugar, hindi ka mag-isa. May kasama ka na tao mo, I presume. Di ba? So, paano nangyari yun na itina-transfer ka, kasama mo yung mga tao mo? If I may answer, Mr. Chair. Tinatanong nga kita eh. Andun ka, hindi ba? Inimbisigahan namin yan. Sinabi nila, nakapatay sila. Marami silang napatay. Oo. Marami silang binaril. Hindi nila alam kung sila nakapatay. Oo. Yes, Mr. Chair. Oh, and then they were under you. You were the one that gave the order. Huwag mo ako turuan, iho. Yes, sir. Alam ko naman na tinatago mo lang eh. Gusto kong malaman, anong pangalan ng dalawa? Huwag ka magsinungaling. Yes, Your Honor. Anong pangalan? If you refuse to answer my question, I'll move to cite you in contempt. Congressman Acop, you're recognized. Thank you, Mr. Chair. Pwede po bang i-move na imbitahin natin sa susunod na hearing yung DPRM para ibigay sa atin yung PDS lahat ng mga pulis na involved ngayon? The former provincial director of the province of Batangas when Mayor Halili was assassinated, I think it was Police Colonel E.Q. Quilates, the COP of Tanawan during that event. The same with Los Baños, and the members of the SITG created by the Region 4A to investigate the matter and to bring with them the respective investigation report. May I move also to invite the regional director during that time. I think he's now the mayor of Silang Cavite. Now, Colonel Patay. Yes, Mr. Chair. Kayo po ay, tinanong ko na ito noon na na-reassign kayo from Mindanao to NCRPO. Tama? Yes, Mr. Chair. At meron din pa kayong mga kasamang non-commissioned officer. Yes, Mr. Chair. Sa lahat po ba ng assignment mo nung napunta ka rito sa NCR, kasama mo yung mga tao mo? Sa Station 6, Mr. Chair, kasama ko, pero nung paglipat na, hindi na po. Paglipat saan? Sa Region 4A at saka sa Region 3, Mr. Chair. Sa Region 4A as CIDG Chief. Yes, Mr. Hindi Chair. mo na dala yung tao mo. Hindi na lahat, Mr. Saan Chair. mo sila iniwan? After Station 6, Mr. Chair, they were assigned to different units. Hindi sa CIDG? Not, Mr. Chair. Hindi sa CIDG? After, Mr. Chair, may nakasama ko sa CIDG sa Region 3. Yung iba po, Mr. Chair, sa PSPG at saka sa Maritime po. So, nakasama mo yung iba na galing sa Mindanao sa Region 3 CIDG? Yes, Kasi Mr. Chair. malalaman ko rin yun dahil... Yes, Mr. Chair. Huwag ka magsisinungaling. No, Mr. Chair. Yes. Malalaman ko rin yun eh. Alam ko kung paano. Yes, Mr. Chair. Yes. Captain Albotra, sinabi mo rin kanina, matransfer ka from Region 7 to Region 4A, may kasama kang mga non-commissioned officer. Yes, Mr. Chair. Naibalik din sila kasama mo. Opo, Mr. Chair. Kasi nakikita ko may pattern eh. May pattern. Na yung mga may mission, ay talagang by team sila o grupo na pinatransfer. Now, may I ask NAPOLCOM, if you transfer personnel from one region to another, what is the policy? Your Honor, they're not supposed to bring their personnel in their former assignments.
the officers to be assigned in the new station are supposed to lead and adapt to the new working environment. That is not supposed to be the case. We realize that even when they will be transferred, they would be intending to do something about it. That's why they are bringing in their people. Yeah, and if ever there's going to be a transfer, there's a protocol to be followed. The losing unit commander would agree to it, and the receiving unit commander would accept them. Hindi po ba tama yun? Yes, Your Honor. Considering that there are also officers who have a career, who have been staying in that particular station for quite a time, that is also due to be promoted. And if they would be overtaken by an assignment coming from elsewhere, that would be an issue to contend with. It is not at all a practice we are tolerating, Your Honor. But the PNP has not followed that, Yes, as you Your can Honor. see. Sadly, Your Honor, that is more being breached than followed, Your Honor. And if my hunch is correct, ito po ay direct order ng Chief PNP for the issuance of orders. May tawag po sila ron eh. Hindi po ba? Nangyayari. From Mindanao to NCRPO, from Region 7 to Region 4A. Yes, Kasi meron silang purpose. Can you not see the pattern? They have been violating our rules and regulations kasi meron silang ipinapagawa sa mga opisyal at sa NCO na ito. You can see the pattern. Yes, Your Honor. And that could only happen from a higher echelon of authority. It cannot be done at the lower echelon. Kaya nga sabi ko, it's from the Chief PNP. Orderan lang niya yung DPRM eh. Nangyayari naman talaga yun to issue orders. Hindi ba? Yes, Your Honor. That's very Yes. Now, ito wala pa akong kwan eh, kaya hindi ako nagtatanong masyado sa iyo, Captain Albotra, dahil kwan. Pero I can see na sa iyong mga assignments from 2018 to 2024, saan assignment ka pinakamatagal na nag-stay? Sa Cebu City po, Mr. Chair. Ilang taong ka ron? Mga 3 years po yata, Mr. Chair. 3 years. Doon sa labas ng Cebu, ano ang pinakamatagal mong assignment? After po ba ng Cebu City, Mr. Chair? Doon sa labas ng Cebu. Ang laki ng Pilipinas eh. Ang sabi ko lang, outside of Region 7, saan ka pinakamatagal na na-assign? Mr. Chair, sa Pro 8 po yata, Mr. Chair. Pro 8. Yes, Mr. Chair. Gano'ng katagal doon? Mr. Chair, 1 year po yata, Mr. Chair. 1 Ha? year. 1 year po, Mr. Chair, more or 1 year. less. So, ang pinakamaiksi mo dito sa Region 4A when you were assigned sa Calamba Police Station? Yes, Mr. Chair. Yes. Kasi nakapagtataka yun, iho eh. Itra-transfer ka sa isang lugar, hindi ka mag-isa. May kasama ka na tao mo, I presume. Di ba? Yes, sir. Yes, tao sir. mo yun. Are you going to tell me it's not true? It's true, Mr. Chair. Yes. O naman. I will find that out kung sabihin mong hindi true. Kasi transfer ka. So paano nangyari yun na itina-transfer ka, kasama mo yung mga tao mo? If I may answer, Mr. Chair. Tinatanong nga kita eh. Then, the COP of Calamba City, Mr. Chair, Lieutenant Colonel Ulsano, asked me
kung pwede ba ako sumama sa kanya, Mr. Chair? Doon sa Kalamba po. Hindi mo sinasagot eh. Pero yun mo, transfer ka from Region 7 to Region 4A. Hindi lang ikaw, pati yung tao mo. Normally, ang tinatransfer yung opisyal, naiiwan yung mga tao eh. Bakit ganun? Mr. Chair, hanggang ngayon naman po, Mr. Chair, may mga... Until now, Mr. Chair, may mga... Hindi mo sinasagot assignment. yung katanungan ko. Pardon, Mr. Chair? Ang katanong ko sa iyo, bakit ikaw, hindi ba normally ang opisyal, pag tinatransfer from one position to another, especially outside the region, mag-isa lang siya. Maliban lang kung may gagawin sa lugar na yon. Or mayroong rason kung bakit kailangan niya, yung tao niya, nakasama niya. Yes po, Mr. Chair. Ha? May rason po, Mr. Chair. May rason. Yes, Mr. Chair. Ano kaya yung rason na yon? Ah, Bakit sinamahan ka ng dalawang tao mo? Mr. Chair, ako po mismo ang nag-request sa kanila, Mr. Chair, kung papayag sila kasi... Hindi yun ang tatanungin mo eh. Ang tatanungin mo yung commander mo kung papayag na mawalan siya ng dalawang tao. Kasi normally, ang kwan doon is pag nawalan ng PNCO yung isang unit, may kapalit dapat. Yes, Mr. Chair. I agree, No, Mr. Chair. kaya nga. Bakit dalawa? Ni-request mo, ang tikas-tikas mo naman. Maliban lang talaga kung merong iniutos sa'yo, kaya pinasama yung dalawang kasama sa'yo. Hindi ba? Mr. Chair, sinama ko po sila, Mr. Chair, kasi kinailangan ko rin po, Mr. Chair, ng magpapagkatiwalaan, Mr. Chair. At pumayag naman po sila, Mr. Chair. Sige, kasi wala pa akong kwan dito eh. Ang tinatanong ko lang, yung nakikita ko na pattern na nangyayari. Kasi sa lahat ng may mga kwan, may mga nangyayari na EJK, may mga isang team na nag-ooperate. Ikaw, maaaring hindi ikaw ang kwan, ang shooter or gunman. Hindi naman ako naniniwala na ikaw siguro ang gunman. Ikaw lang siguro yung kwan. Kasi alam ko naman na ang police operation kwan bago sila gagawa ng ganun merong kung tawagin natin magke-casing at saka surveillance muna At ikaw siguro yun. Thank you. Colonel Garduque, you said a while ago that as part of the evidence, you submitted to the prosecutor or to the court yung video na present kanina ni Honorable Fernandez. Ulitin ko, would that be correct? Yes, Your Honor, sir. Yes. Now, can you please give to us or submit to this committee all the records pertaining to the case that you have filed against former Councilor Tamisen? Yes, sir. We will do that, sir. We'll do that. Now, mag-usap tayo, lalaki sa lalaki. Kung wala yung video na ebidensya, I will cite you in contempt. O bakit matagalan ka mag-isip? Yes, sir. Yes, sir. If the video is not submitted as official evidence of the case that you filed against former Councilor Tamisin, I will move to cite you in contempt for lying to me. Yes, sir. Sigurado ka ha? Usapan lalaki yan. Now, did you conduct a cartographic sketch? No, sir. O bakit may sketch na pinapakita si Honorable Fernandez kanina? It was the illustration, facial recognition sketch by the... I know, kasi imbestigar ako dati, kaya nga alam ko na ang tawag doon, cartographic sketch by a cartographer.
It was a computer illustration by Oo, the... kasi bago na ngayon. Opo, sir. Parating pa lang yung equipment na yon nung ako ang chief ng CIS. Yes, At ang sir. mga sample ng mga ilong, mga mata, mga bunganga ay galing po doon sa Bureau of Correction. Alam ko yun, iho. Kaya ito, cartographic sketch, hindi na yung cartographer ang gumagawa. Opo, sir. Kuha na ito, computer na. Sasabihin lang kung anong klaseng kilay, anong klaseng mata, at saka anong klaseng bibig. Di ba? Tama po, sir. Oo. Ano naman, no? So, kung sino yung witness ninyo na nagbigay nito, nag-describe sa suspect? I could not remember na, sir, but I will check the record, sir, doon sa Yes, sa isinabmit susunod namin sa natin court. pagkikita, Opo, sir. masasabi mo na siguro sa akin. Yes, sir. Kasi siya ang nakakita sa suspect, di ba? Yes, sir. Tama, sir. Oh, kasi pwede naman yung gawa-gawa yun eh. And may I know, when you file the case, ilan po yung nagbigay ng sworn statements para i-point si kay former Councilor Tamisen as the suspect? Meron ba kayong witnesses na prinisinta? Meron, sir, kaya lang hindi ko pa masiguro kung ilan yun, sir. I will also check our data, sir, doon sa court. Kasama ka sa SITG eh. Eh kung ako ang opisyal mo, paano kita promote sa full kernel kung hindi mo alam yung trabaho mo? Sorry, sir. Nakalimutan ko na rin kasi, sir. Pero I promise, sir, next meeting, i-ano namin yung... Pero hindi mo nakakalimutan na magsuot ng brief every morning after taking a bath. Yes, sir. Yes. Pero nakalimutan mo kung sino ang witness mo. Yes, sir. Nakalimutan ko na po, sir. So, you will provide that, yung mga witnesses. Now, you said a while ago na yung motive ay political. May I know the basis of that? Actually, sir, the one of the respondent is kalaban niya dati sa politika. That is why Sino? Sino? Pakiulit. yung respondent doon sa kaso, sir, si Mr. Sir Tamisen, is nakalaban niya doon sa Los Baños, sir. Anong ibig mong sabihin sa nakalaban? They naglaban sila, sir, to the position of mayor. Position of mayor? Yes, sir. Nagkalaban sila. So si former Councilor Tamisen tumakbo na mayor laban kay Mayor Cesar Perez. Yes, sir. Correct? Would that be correct? Yes, Your Honor. Apat po kami. Yapan. So, bakit po siya ang sinentro nyo? Eh, kung apat sila magkalaban, anong ginawa nyo sa tatlo? Hindi ko na ma-recall, sir, yung mga circumstances surrounding kung bakit na... Magkikita pa rin tayo, Yes, sir. Colonel. At Yes, baka sa susunod, iko-contempt ka ni Congressman Paduano. Kasi hindi nyo ma-explain sa akin eh. Matanong ko nga, anong baril ang ginamit? Hindi ko na rin matandaan, sir. Nasa report namin, sir, doon sa sinabmit namin sa Piskalya, sir. Do you know the answer, former councilor? Yes, Your Honor. I saw the report of the SOCO. It's 5.56 millimeter. Hindi. Anong klaseng baril? M16, Your Honor. M16. Hindi mo alam, matandaan? Colonel Garduque. Sorry, sir. Honestly, hindi ko na matandaan lahat, sir. Yung Kasi, para bang, number one, haphazard ang investigasyon nyo. Number two, hindi mo sineryoso yung pag-iimbestiga. Di ba? Being the chief of police. And that was your main responsibility then. Tama? Oh, ano? Yes, sir. Now, si
Andulan? Yes, Your Honor. Yung kayo ang nag-serve ng warrant of arrest against former Councilor Tamisin, right? Yes, Your Honor. Dahil sa informant ninyo? Yes, sir. Opo. Pwede ba malaman ng pangalan ng informant ninyo? I already submitted, sir. O pwede na sabihin mo ng publiko, what's wrong with that? For the security of the informant, Ano sir. ang legal basis mo nun? Is he an official informant of the Philippine National Police such that you are not allowed to disclose the names of such? Huwag mo ako turuan, iho. Yes, sir. Alam na alam ko naman na tinatago mo lang eh. Gusto kong malaman, anong pangalan ng dalawa? Alias Mike and Benny, Bakit sir. naniniwala ka sa isang alias? Huwag ka magsinungaling. Yes, Your Honor. Anong pangalan? If you refuse to answer my question, I'll move to cite you in contempt. The number one informant, sir, is Maiko Cruzim, Your Honor. Ano? Maiko Cruzim, Your Honor. Miko. Maiko, M-A-C-A-O po. M-A-C-A-O. Macau? M-A-C-A-O? Yes, sir. Maiko. Ispilingin mo nga yung Miko. Mike, Alpha, India, Charlie, Oscar po, sir. M-A-I-C. Oh. Miko, anong apelyido? Cruzim, Your Honor, Mr. Chair. Phonetics. Charlie. Oh, hindi mo rin alam yung kwan mo. Kung Cruzim, sakali- sir. Cruzim. Ha? Cruzim, sir. Romeo. Yes, sir. Charlie, Romeo, Uniform, Sierra, India, Mike, sir. Cruzim. At sino yung isa? His friend from Batangas, sir. Venice de la Cruz. Ano? Venice de la Cruz, Venice. Your Honor, Mr. Chair. Lalaki o babae? Lalaki po. Babae, Mr. Chair, Your Honors. And this one, this lady is from Batangas. Yes, sir. Yung Maiko po is from Los Baños. Yeah. Konsyal, kilala nyo ba yung kwan? Maiko Crossing? Yes, she's from Los Baños po, si Maiko, pero yung De La Cruz po, hindi ko po kilala. Yes. Hindi kayo magkaaway ni Maiko Crossing? Hindi naman po. Hindi. Kasi, ang next na tanong ko, bakit niya alam kung saan po kayo? Si Maiko Cruzim po ay ex ko po. Ex-girlfriend ko po. Babae rin to, Maiko? Apo. Yes, sir. Babae Ex-girlfriend po niya yan. po, Mr. Chair. Ex Your na Honor. girlfriend mo. Di ba may asawa ka? Wala na po. Nag-asawa na po ang asawa ko sa Ano, US po. hiwalay kayo? May asawa na po siya. Pilot. I'm sorry. So, dalawang babae ang informante mo. Hindi ko maintindihan bakit tinanong ka kanina, hindi mo sinagot. Di ba? Yes, sir. O dahil ayaw mong sabihin dahil dalawang babae pala. No, Mr. Chair. No. I will submit naman po. Now, next na tanong, yung tinanong din nila, kasi ang warrant of arrest is addressed to all law enforcers, tama? Yes, Your Honor, Mr. Chair. Ngayon, alam mo na yung krimen ay nangyari sa Los Baños. Yes, Your Honor, Mr. Chair. Oh. Did you ever talk with or coordinate with the CIDG of the province of Laguna?
Through phone call, Lieutenant Colonel Sobrepeña, I talked to him through phone call, sir, that yun po, sir. Kasi, ang pinagtataka ko, Iho, yung isang informant mo from Los Baños, pumunta pa sa Batangas para sabihin sa iyo kung nasaan si Konsehal. Bakit hindi siya pumunta doon sa CIDG ng Laguna? Bakit Sir, kaya? Sir, the first informant, sir, went to Batangas kasi kaibigan niya po si Venice, sir. Both of them are So singer. what's the logic behind that? Magkaibigan sila. Pero bakit sa iyo pa rin pumunta? Hindi doon sa Kwan. CIDG ng Laguna. Sir, yung isang tao ko po kasi, under the name of Pems Brosoto, sir, Apolinario Brosoto, kakilala niya po itong si Venice. Ngayon, sir, si Maiko, he went to Los Baños to Batangas para in-confess doon po sa kaibigan niya si Venice, so also a singer. And then, ayun po, sir, Pems Brosoto came up to me and sabi, sir, may info po, na yung location, whereabouts ni Mr. Norbin Tamisin. So, ayun po, sir, sabi ko naman, ay conduct validation kung totoo nga na may warrant po si Mr. Tamisin, Your Honor, Mr. Chair. Okay, normally kasi hindi ko alam ngayon. Dati-rati, kino-coordinate doon sa CIDG na having jurisdiction of the incident. Now, Councilor Tamisin, magkaaway ba kayo ng girlfriend mo? Did you separate peacefully? No, Your Honor. No. Nag-away kayo? Hindi rin po, Your Honor. So, okay lang yung pag-iwalay nyo? Siya naman po nakipaghiwalay. Hindi, Siya'y kasi mag-abroad. Nagtataka ako, bakit siya pumunta doon sa Batangas, nagsabi siya sa kanyang mga kaibigan na alam niya kung nasaan ka at wanted ka. Kasi po may inilabas na reward yung mga taong gustong mahuli ako. Hindi ko lang alam kung yun po ang isa sa motibo. Like for example, so may reward para mahuli ka? Would that be true? Hindi ko po alam yung sa reward, Your Honor. Pero sa balita po, sir, nabalitaan ko po na meron daw po, sir. Hindi mo alam pero nabalitaan mo. How is that? Nung nabalitaan mo, di alam mo na? Sir, during the arrest po, sir, hindi ko po alam na may reward. But when we reviewed yung sa news nga, sir. Oh, sino na ngayon na nabalitaan mo na nag-offer ng reward? Di ba? Sabi mo, sagot mo sa akin, nabalitaan mo na may Yes, sir. reward. Tama? Ano Yes, sir. ang nabalitaan mo kung sino ang nag-offer ng reward? I think the LGU, sir, and yung family niya po, sir. LGU and the family. Yes, Your Honor, Mr. Chair. Your Honor, tama naman po yung family. At the same time, the Sangguniang Bayan passed an ordinance allotting at least 500,000, if I may not mistaken, but they forgot the colatilla. Because they were rejoicing when I was apprehended, they forgot that the colatilla stated, if after po magkaroon ng desisyon na ako'y guilty. Kaya they were very happy when I was apprehended, but naging malungkot sila nung makuha yung kopya ng ordinansa na may colatilla pala na dapat may desisyon na ako po ay guilty. Kaya hindi po niya nakuha yung sa LGU. Thank you, Mr. Chair. I will ask my other questions when the other officers are present in the next hearing. Marami pong salamat. Thank you. Suwan, you are now recognized. You have 10 minutes. Thank you, Mr. Chair. Just a couple of very quick questions. Regarding the video that was shown by Chairman Dan Fernandez earlier, I saw that it was 8:45 p.m. when the van left. Was this also the time when Mayor Perez was killed?
Does Mr. Tamisin know? Your Honor, a few seconds after he was gunned down, that white van left the vicinity po, Your Honor. So supposedly, the perpetrators were those who were inside or aboard the white van. Is that correct? I assume, Your Honor. Okay. Another question, Your Honor, Mr. Chair. Why do you think Mr. Tamisin would Mayor Perez be assassinated? Was it because he went against, or did he ever go against the powers that be, or was it because he was included in the drug list? The only thing that I know, Your Honor, is that he was included in the narco list. That's all, Your Honor. And why, if what you're saying is true, then why would they try to pinpoint you as the murderer? That's why I'm very confused, Your Honor. I really do not know why I was implicated in this case. I really don't know the rationale behind. Mayor Perez, he was my godfather. Maybe in my 12 years as a municipal councilor, we have differences in policies. But please, let me remind also, as a municipal councilor before, I was able to approve or authored at least 680 ordinances and resolutions. If Mayor Perez was really my enemy, personal enemy, he will not allow me to win. More so, he will not allow me to win as #1 from 2013 and 2016. But Yung aming pagtatalo po, Your Honor, ay kasama sa trabaho. As a matter of fact, if you will allow me, Your Honor, sabi nga ng kaibigan niyang isang fiskal, swerte ka, andyan ang inaanak mong si konsihal. At least nag-guide ka. Dahil yung mga mali, siya ang nagtatama sa'yo, kaya hindi na ipapasa yung mga batas na hindi tumutugma po sa GAAP, sa GAAS, at sa local government code, Your Honor. But you ran against him for the position of mayor one time. Opo, Your Honor. 4 po kami. As a matter of fact, ako pa nga po ang panghuli. At ako naman po'y walang pera, independent pa rin ulit. At pagkatapos nun po ay tinanggap ko. Sa totoo lang po, pag birthday ko po ng June 17, pinapadala niya po ako ng pa-birthday. Pag December po, alam po yan ng kanyang pamilya at ng kanyang asawa. Pinapadalan din po ko dahil nga po ninong ko siya. Okay, I was just wondering why you were the one who was, suspected of being the. So during the election, it was not a one-on-one. So it was not a close election. Yes, Your Honor. Okay. Ako po ay 4 po kami. Kaya nga po, if I may, Your Honor, with your indulgence, kasi sinabi po ng ating hepe dati, ni si Colonel Garduque, meron daw video. Ang tanong, bakit hindi sinama sa fiskal? Nabasa at napanood daw nila ang video. Hindi daw nakita ang pagkakilanlan. Kung hindi mo nakita, bakit sinasabi nung witness na hindi naman ako kilala at binase lang sa sketch na nakalagay doon, very good, pero hindi ko naman po kamukha yung tao. Ngayon, ang tanong ko po nga po, Your Honor, 3 ang hinabla mo, si Norvin Tamisin, si Glenn Arrieta na in charge sa CCTV na kaya hinabla dahil ipinaling daw ang CCTV na hindi totoo at isang gunman. Kung 3 lang hinabla mo, pangatlo, yung sabi mo naglalakad na gunman, ako at si Glenn Arrieta, bakit di mo hinabla yung hindi ko naman kamukha? Di dapat 4 ang hinabla mo. What do you mean by hinabla? Sila po kasi ang gumawa ang Task Force Perez po ang nagsampa ng kaso. Although pumirma po yung anak, pero sila po ang naggawa po ng reklamo o ng habla. So dapat pa lang, kanina nga po, dapat pa lang hindi mo na ako sinama dahil hindi naman ako yung nasa sketch. At kung ni-review mo, unang-una, kung ni-review mo talaga, wala ako sa area na sinasabi ng ginawa nilang habla. Wala naman ako sa vicinity, wala ako sa may gate, wala po ako sa may tapat ng 7-Eleven, at wala rin po ako sa whole area or vicinity ng munisipyo ng Los Baños. Nakita naman nila sa CCTV. Tapos, contrary sa mga witnesses nila na nakita ko, paano po nangyari yun? Kaya nga sabi ko nga,
Alam ko namang hindi nagsisinungaling si Kernel Garduque, pero alam ko nalilito na siya sa katotohanan. Mahirap talaga magbulid ng kasinungalingan because you will become a pathological liar and you will never know when you're telling the truth or not because you thought what you're telling is the truth. In fact, it was all lies. Okay. Now, what do you think is the reason why they would not release the video? Because it's contrary dun po sa kanilang ginawang habla. Dahil nakalagay doon, nakita si Norvin Tamisi na andun, paglabas pa, kumaway pa daw ako doon sa van na pumatay, binaba ko yung mask ko, inalis ko pa yung face shield ko. Ngayon, pag sinama ho yung video, magkakontradict po yun. Mapuprove yun na wala ka Wala doon. ko doon. So inilabas lang yung video, nakita ko kumakalat sa Facebook, sa mga messenger, ba't ganun? Kaya nabigla ako, kaya nung lumabas sa korte, sa kanila inilabas. Dapat to kasama rin sa pagpapail. Ang intention lang po nila, one, in my own opinion, Your Honor, ma-file ang case. Second, hanapan ng fall guy katulad ko, at kung mahuli ako, itumba ako. Kaya dinala ako sa Batangas. Mr. Chair, we would like to ask the witness just to directly answer the question. Yes, Your Honor. Sorry. Okay, so you were not in the video at all? Yes, Your Honor. Okay. That's all, Your Honor. Thank you. Okay, thank you, Congressman Suwan. Last to interpolate on our witness is Congressman Keith Flores. You are recognized. You have 10 minutes. Thank you, Mr. Chair. Just a few questions, Mr. Chair. Colonel Garma, you said that Captain Albotra mentioned the killing to you in a courtesy call in your office, correct? Yes, Your Honor. Was it at that time, were you the Chief of Police of Cebu City? Yes, Your Honor. So, when he made that courtesy visit to you, was it after his reassignment to Station 1 of Cebu City? Was it after? Was it when he was reassigned to Station 1? During that time, wala pa po siyang assignment sa... Wala pa? I am deciding pa po kung saan ko siya ilalagay. Kasi But he was call. returned to you back to you in Cebu City. Yun ang understanding ko po nung sinabi din nila na galing na siya doon dati. Pero hindi ko na po pinansin yun, Mr. Chair. Alright. So after he mentioned that to you na sila nga yung may tumira kay Mayor Halili, it was you who assigned him to a station as Chief of Police. Yes, Mr. Chair. Now, in that station, did he perform well naman, si Captain Albutra? Maayos naman, Mr. Maayos Chair. naman. Wala naman kayong away? Wala po, Mr. Chair. There was Your no Honor. miscommunication, misunderstanding between you and Captain Albutra? Wala po. He had no complaints against you also? Wala din po. Wala din. Okay. Now, Captain Albutra, in your affidavit, you repeatedly said that the allegations made by Colonel Garma are pure chismis, no? Made-up stories, correct? Yes po, Mr. Chair. Narinig naman po natin yung sinabi niya yun, Mr. Chair. May chismis po, Mr. Ito ba yung first time na narinig mo na ikaw ay implicated in the murder of the Mayor Halili? Yes po, Mr. Chair. First time. When Colonel Garma mentioned it? Yes po, Mr. Chair. So that was the first time in your entire career that you heard such allegations? Yes, Mr. Chair. Okay, now, would Colonel Garma have any reason to implicate you, Captain Albutra? At first, Mr. Chair, I can't think of any, Mr. Chair. Nagulat din po ako, Mr. Chair. Nagulat. Now, why of all the police officers that she knows, bakit ikaw? Yes, Mr. Chair. What is so special about Captain Albutra? That's why I thought, Mr. Chair, na-confuse po si ma'am siguro, Mr. Chair. Confused? Opo, Mr. Chair. Baka lang na-confused. Yes, Mr. Chair. Kasi yung inabay po niya, Mr. Chair, chismis. Tapos ginagawa niya po, ako na po yung nagsabi, Mr. Chair. Okay. Now, Colonel Garma, when Captain Albutra made that statements to you, was it clear to you na it was him bragging about what they did? Yes, Mr. Chair. Siya ang nag-volunteer. Kaya hindi ko talaga makakalimutan po. Kasi hindi ako updated nun kung sino yung mga namatay na mga politicians nun. It was him who volunteered. So you were
surprised that all of a sudden someone would out of the blue say or claim to have participated in the killing of a mayor. Yes po. That's Your why it Honor. will always be memorable for you, and it would be easy to recall such an event, correct? Yes po. Now, Captain Albutra said that he will file cases against you. That's what's mentioned in his affidavit, because he's claiming that what you've said are pure lies. What is your comment to that, Colonel Garma? Makokonsensya din po yan kasi I treated him very well when I was the city director of Cebu City. In fact, may mga operations din yung mga tao niya na he needs my intervention and I gave my full support. Alam po niya yan. So Now, you- if he will sue me, I will face it, but I can look it straight in his eyes. I am not lying and he is lying and he is coward to mention names na alam niya kung sino talagang tumira kay Mayor Halili. He knows it. Konsensya na lang po niya yan, Mr. Chair and Your Honor. Captain Albutra, Colonel Garma says that she took care of you, no? Nilagaan ka, pinotektahan ka, Totoo po yan, and Mr. Chair. now, ikaw pa yung may lakas ng loob daw na mag-file ng kaso against Mr. Colonel Chair, Garma. grabe po yung Mr. Chair, grabe po yung impact nung binanggit niya po yung pangalan ko, Mr. Chair. Grabe po talaga, Mr. Chair. Hindi ako nakatulog ng mga ilang araw. Hanggang ngayon, Mr. Chair, hindi pa po ako nakatulog ng kumpleto. Pero kaya ko namang Mr. Chair, kalimutan, Mr. Chair, yung sinabi ni Ma'am, Mr. Chair. So hindi ka nakatulog because sinabi ni Garma na you were involved. But nakatulog ka na sinabi mo kay Garma na pinatay niyo yung tao. Okay lang sa iyo. Hindi na konsensya doon. Again, Mr. Chair, wala po talaga akong maalala na nagsabi ako ng ganyan kay Ma'am, Mr. Chair. So walang naalala doesn't mean that hindi mo ginawa. Hindi ko po ginawa yun, Mr. Chair. Okay. Thank you, Mr. Chair. That's all. Thank you, Congressman Mr. Chair. Flores. Before I recognize Congressman Paduano, meron lang akong dagdag na tanong kay Mr. Tamisin. Mr. Tamisin, kung ikaw ang in-implicate, ikaw ang kinasuhan, what could have been the motive? Ano ba yung motibo? Bakit ikaw? Ba't hindi ibang fall guy, quote unquote, no? Bakit ikaw? Hindi ko rin po alam, Your Honor eh. Kasi wala naman kami personal na away ni Mayor. Never naman kami nag-away. Totoo po, may differences lang po pagdating sa mga implementation ng policies. Pero sabi ko nga po kanina, Your Honor, ako may pinakamaraming batas na inapprove niya. At napaganda pa, dahil nagkaroon ng breastfeeding and children's corner sa munisipyo, nagkaroon pa kami ng award sa DILG because of that ordinance. Ibig ko pong sabihin, hindi ko po talaga alam kung bakit, sabi ko nga po ulit, Your Honor, wala na silang choice kasi ako lang ho yung mahina. Ako lang ho yung mahirap. Pero hindi nila alam, ilalabang ko to hanggang buhay ako. Bakit po? Kasi yung ibang pwede pagbintangan, hindi nila kaya. Okay. Nakalagay ba sa investigation report nyo kung ano ang motibo ng pagpatay kay Mayor Cesar Perez? Sino nag-conduct na investigation sa inyo? Hindi ba ikaw, Colonel Petalio, ang Chief of Police during the time? Your Honor, si Colonel Gardoque po, sir. Nag-share lang po, sir. You're not familiar with the investigation report ng PNP tungkol dun sa task, di ba? Nag-create Yes, sir. kayo Yes, ng sir. task force, di ba? Yes, Your Honor. Ano yung nakalagay dun sa report? Ano yung motibo nung pagpatay kay Mayor Cesar Perez? May kasama po doon, Your Honor, politics, Your Honor. Politika. Yes, Your Honor. Yun ang Kasama po na-establish yun, ninyo. Yes, Your Honor. Pwede bang malaman kung ano yung mga sirkumstansya na kung bakit nakapag-establish kayo na ang motibo ay politika? Sir, ano ba kay Colonel Gardoque? So si Colonel Garduque was already That's Chief of Police, sir, Your Honor. the Chief of Police at the time. And I suppose he is familiar with the investigation report, no? Kayo ang gumawa, page, can you let him sit down?
Excuse me. Gusto mo magtestigo? Okay. Baka lang gusto mo magtestigo. Colonel, so anong nakalagay na motibo sa inyong investigation report sa pagpatay kay Mayor Cesar Perez? Ikaw ang chief of police, di ba? Yes, Your Honor, So sir. hindi mo alam. Are you part of the task force Halili? Task force Perez? Yes, I am part of What was the result of your investigation as far as the motive of the killing is concerned? Ano? It was, we found out, sir, that it was partly a politically motivated. Partly? Yes, sir. Can you qualify bakit partly? Anong sirkumstansya na nagbigay sa inyo ng idea na ang motibo ng pagpatay ni Mr. Tamisin ay politika? Anong instances? Anong sirkumstansya? Ikaw nang imbestiga, di ba? Yes, sir. Based on dun sa mga statements and evidences na nag-gather namin, it all point out that there was yung previous kasi na alitan nila as kuan. Tumakbo kasi si Sir Tamisen dati ng mayor. Hindi naman actually kuan yon. Part lang, sir, na kuan nakikita namin dahil magkalaban nga sila sa kuan noon. Did you know na inaanak siya ni Mayor Cesar Perez? No, sir. So wala kang idea. Wala. Kasi nakakapagtaka lang, Colonel, na ang suspect, no, a known politician in Calamba, Los Baños. Number 2, inaanak ng mayor na napaslang. Pangatlo, siya ay known to be in the community in Los Baños, not to be a violent person. Wala hong history ng violence sa kanya record. And yet, siya ang nakita ninyong suspect. Nakakapagtaka, no? Hindi ko alam paano nyo inimbestigahan, ano ang nagturo sa inyo na siya ang pumatay. Malaking question mark pa rin yan, no? At least sa akin, I don't know with my colleagues. Kasi yun ang aking pagkakaintindi dito sa kwentong ito. Now, did you know that Mayor Cesar Perez was in the drug list? I have not seen the list here, but we have heard. That So you have heard? Yes, sir. But bilang chief of police sa lugar, wala ka bang access sa drug list? Wala, sir, wala. Wala kang record sa area mo kung sino doon ang na-identify ng MADAC, or whatever it is that identified the personalities within your jurisdiction to be involved in illegal drugs? What we have, sir, is the list from the BADAC, but as far as the BADAC is concerned, wala naman doon sa... So hindi kasama sa drug list ang dating mayor, the late mayor. Doon sa Los Baños, sir, I have not seen his name as part of the drug personalities within the Los Baños area. Okay, so i-confirm ko lang ulit dito kay DG Morolazo. DG, sabi nyo kanina, nasa listahan ng drug list si Mayor Cesar Perez. Is that correct? Your Honor, yes, Your Honor, in the Duterte list. So when the Duterte list, is this list provided to the chief of police of the different cities, municipalities in the country? Meron ho ba silang idea kung sino sa area nila ang involved sa droga? Your Honor, I would assume so because my Deputy Director General for Operations now used to be a regional director. Okay. And he has a copy of the drug list nationwide. And I think this was given to them so that this can be distributed to the stations under their jurisdictions, that they will have
people to follow or watch, Your Honor. Okay, thank you. So nakapagtaka, Colonel Garduque, no, na wala kang idea, wala kang listahan, hindi mo nakita yung listahan na sa a certain Cesar Perez that you know is the mayor of Calamba ay nasa Los Baños ay nasa listahan ng drug list. Yes, sir. Actually, maybe previously, sir, but on my time, I honestly, I have not seen his name doon sa Anong year ka na-appoint dyan sa Los Baños? 2020, sir, up to 2021 ng And March or February. the incident happened... So hindi ba SOP yan, Colonel Patay, na kapag ikaw ay na-assign sa isang bilang isang city director sa isang city, hindi ba dapat meron ka kagad listahan kung sino-sino ang mga nasa drug list within the jurisdiction of the command? Mr. Chair, during my time, we only base on the list in the station and those list from the buttocks, from the barangays, Mr. Chair. So there are two lists, the one from the buttocks and... Yeah, that's the same, Mr. Chair. That's consolidated. So the buttocks Yes. list is the one provided to the city directors? I'm not aware of for the city director because I was not assigned as city director, Mr. Chair. Only in station, Mr. Chair. Weren't you assigned in Quezon City as the city director? Station commander lang, Mr. Station Chair. commander. Doon sa station mo, hindi ka binigyan ng listahan. Wala po, Mr. Chair. So, tama ba yung sinasabi ni Colonel Garduque na hindi lahat, gagaya mo, hindi mo nakita yung listahan kung sino ang nasa drug list? Ako hindi ko nakita, Mr. Chair. I cannot speak in behalf of others, Mr. Chair. Well, base sa PIDEA, bilang isang pulisiya dito sa sinasabing drug list, lahat po ng ating membro ng PNP, lalo na yung mga commanders, whether district commander yan or district director yan, inform sila kung sino-sino yung mga involved sa droga sa area nila. Unless mayroong special crack team na ang trabaho lang, sila ang magtrabaho nung nasa drug list ng mga pangalan. So, it's really confusing to hear from you na mismo kayo alam nyo because sa area nyo ang daming namatay For instance, kay Colonel Patay, ang daming namatay sa area mo. Would you be honest enough to tell me kung how many deaths under investigation that happened in your station? Mr. Chair, I cannot give the exact numbers. As I've said, Mr. Chair, the PNP has already given the numbers, Mr. Chair, and I was not able to look at it or to verify the numbers, Mr. Chair. Okay, sige. Congressman Abante, you're now recognized. Before I ask the very people I'd like to ask, Colonel Patay, you're lying. In fact, when we had the committee hearing in the human rights, you even said that more than 100 people were killed when you were the station commander of Batasan. Mr. Chair, I was not the one telling that. Who said that? It was only the information was only given to this committee, Mr. We Chair. even invited your men, a certain major, and 4 other policemen. Andun ka, hindi ba? Inimbisigahan namin yan. Sinabi nila, nakapatay sila. Marami silang napatay. Oo. Marami silang binaril. Hindi nila alam kung sila nakapatay. Oo. Yes, Mr. Chair. And then they were under you. You were the one that gave the order. Colonel Patay naman. Alam mo kung ilan na namatay dun sa sa lugar mo Oh. Colonel Patay, Mr. Chair, sagutin mo. As I've said, Mr. Chair, I was not able to confirm the number. As far as I can You remember, better submit to us a report of how many were killed when you were the station commander in Batasan. Okay? So far on the reports, Mr. Chair, I You don't have the submit report. to us a report. I will ask the command, Mr. Chair. I will. That's try true. to You submit later. to us a report.
Because if you do not submit to us a report, I'll be compelled to cite you in contempt here. Yes, Mr. Chair. Okay. It was already an instruction, Mr. Okay, Chair. Mr. Chair, let me ask Colonel Garma here. Colonel Garma, do you have any ulterior motive when you told us the story of Captain Albotra telling you about what he told you? Do you have any ulterior motive on My that? only motive, Mr. Chair, is to tell the truth. Oh, the only motive, Mr. Chair. Captain Albotra, is to tell the truth. Now, let me also ask you, Colonel Garma, why do you think that Captain Albotra told you that kind of a story? I think in confidence, Mr. Chair, and perhaps impressed me that he is cooperative in the war on drugs, Mr. Chair. I think that is his intention during the time. Captain Albotra, I think it's good for you to tell the truth to us now. Because look, it is her telling you that you're lying. And it is you that is telling us here today that she's lying. So, Captain, it's good for you to tell the truth now. Ang palagay mo? Alam na namin eh. I'm only speaking of the truth, Mr. Chair. No, you're not speaking the truth, Captain Albotra. Yun po ang katotohanan. Sinabi ko Mr. nga Chair. sa iyo eh. Oh. It would be Colonel Garma who's telling a lie and you are telling us the truth. Eh malabo yun. Siguro kinakailangan na because look before this hearing is over, I will even be the one, if not Congressman Paduano, I'll be the one to make a motion to hold you in contempt. And you be detained here. Tell us the truth now. I will be lying, Mr. Chair, if I will, Well, okay. Okay, it's up to sabi you. po ako na tama po si Ma'am Garma, Mr. Chair. Councilor Tamisin, you mentioned a moment ago that it was only seconds, di ba? After the police found out that Mayor Perez got killed. Ano ba yun? Yes, Your Honor. When he was shot 3 times, when he went down, you will see that the van is already leaving at that time. Okay. So other question is this, Mr. Chair. How about the getaway car? Did you see the getaway car? Do you know about the getaway car? Your Honor, I have seen only the getaway car through that video, Your Honor. Oh. Eh di mas magaling kang investigador kaysa sa mga pulis natin sa Los Baños. Colonel Verduque, hindi ba when you investigate a killing na pinapatawag niyo ang SOCO? Yes, sir. Pinatawag niyo yung SOCO. Andun yung SOCO, di ba? Yes, sir. They are part of the... Secondly, hindi ba when you investigate a killing, you also find out if there's a getaway car. Hindi ba? Yes, sir. Hindi nyo nakita. Wala kayong nakitang getaway car. Meron, sir. Yung nasa video, sir. So, anong ginawa nyo? Hinabol nyo ba o anong nangyari? There were several follow-up operations, sir, to... No, that day, that hour. Nung nakita nyo sa video, kailan nyo nakita sa video? Kailan? After several hours? Yes, sir. After we were able to verify... Is it not that you as an investigator should scour the place because the getaway car would not be able to get out easily? Yes, sir. Or perhaps, Chief of Police Garduque, alam nyo na pulis ang pumatay kay Mayor Perez at pinabayaan nyo makaalis ang getaway car? No, sir. The thing is, kanina, nakita na natin itong si Colonel Tamisin.
is even a moral advocate in this, Councilor Tamisin is even a moral advocate right here in Los Baños, that he is a peaceful man. Inaanak ito ng mayor. Nakakapagtaka na merong political motivation dito. You were telling us that one of your reports says that part of that would be politically motivated. Is that the kind of observation and investigation you have in this killing, Colonel Garduque? Sir, it's a collective decision of the SITG during that time. Will you please submit to us your written report on the incident? Yes, sir. Will please Yes, sir. submit it to us, okay? Yes, sir. All right. Thank you, Mr. Chair.